Habang wala si Tangmong, pinaslang ni Wukong ang lahat sa nayon. Pero ang totoo, ang buong nayon ay mga demonyong nagkukubli lamang sa anyong tao. Hindi iyon pinaniwalaan ng monghe. Pagbalik niya at makita ang masaker, nagngit-ngit siya sa galit. Samantala, nakatayo lang si Wukong, malamig ang tingin at walang bakas ng pagsisisi. Maya-maya kikilos na sana siya upang patayin ang huling natitirang demonyo. Ngulit biglang humarang ang monghe sa harap ng babaeng demonyo ng walang pag-aatubili at sinimulang pagalitan si Wukong. Sinubukan pa niyang bigkasin ng sumpang mantra upang parusahan ito. Iyon na ang huling patak para kay Wukong. Sa isang iglap, gamit ang kanyang kapangyarihan, tinatakan niya ang bibig ng monghe upang hindi ito makapagsalita. Pagkatapos, tuluyan niyang pinakawalan ang kanyang galit. Bigla, sumugod ang babaeng demonyo at yunakap si Wukong, lumuluha habang nagmamakaawa na tumigil na siya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkaibigan at kalaunan ay nahulog ang loob ng demonyo at ng monghe sa isa't isa. Nang makitang nasa bingit ng kamatayan ng monghe, inamin ng demonyong babae ang katotohanan. Isa siyang demonyo. Dahan-dahang lumingon si Wukong sa monghe. Nakatayo itong tila nabuhusan ng malamig na tubig. Pinakikinggan ang pagbubunyag ng lahat. Sa sunod na segundo, umalingaw-ngaw ang isang nakabibinging sigaw ni Wukong. Unti-unting lumaki ang kanyang katawan hanggang sa tuluyan siyang mag-anyong isang dambuhalang batong unggoy. Hinablot niya ang monghe sa isang kamay at sa harap ng nagugulat at takot na demonyong babae, nilamon niya ito ng buo. At sa sandaling iyon, isang kakaibang tinig ang umalingaw-ngaw sa himpapawid. Mula sa ulap, dahan-dahang lumitaw ang isang babaeng nakaputi. Ang lahat ng ito ay isang patibong. Siya ang nag-utos sa demonyong babae na pag-awayin sina Wukong at ang monghe. Ang hindi niya inaasahan, tunay na nahulog ang loob ng demonyo sa monghe. Gayunpaman, kontento pa rin siya sa naging resulta. Ngunit ngumiti lamang si Wukong. Sa isang iglap, ibinuka niya ang kanyang bibig at iniluwal ang monghe, buhay na buhay. Mula pa sa simula, nabasa na ni Wukong ang lahat. Isang palabas lamang ang nangyari. Plinano nila ang lahat upang pilitin ang babaeng nakaputi na magpakita.